kung gusto niya makipag-usap sa akin privately and i-address yung mga issues namin sa co-parenting, I am open. At least open ka to. At hindi mo naman pinagdadamot ang anak mo. Hindi ko pinagdadamot. It's just that hindi siya pumupunta. Kasi kung babasahin natin yung interview ni Carlo, lumalabas doon na nag-e-effort siya. At lumalabas din doon na parang hinihigpitan mo. Kasi Mama Ogs, hindi naman siya nag-ask kung pwede ba siyang dumalo sa kondo. Parang naalala ko pa nga dati may time na sinasabihan ko siya na wala ako sa kondo, pwede puntahan mo si Mithi. Oo, pinupunta naman niya. Dati kasi nakakapunta siya sa kondo, Mama Ogs. Pupunta siya pag gusto niya mag-visit. Ngayon, Ngayon, hindi na. Pwede naman siya pumunta sa kondo. Yung grandparents ni Mithi, kung gusto nila pumunta sa kondo, pumunta sila. Pero kausapin nila ako. Kasi ako yung nanay. so si Mithi ngayon, nagbago ba yung anak mo nung hindi niya na nakikita magkasama yung parents niya? May mga times na nagda-daddy-daddy siya, hinahanap niya. Tapos minsan alam mo yung nakakalabit ng puso. Pag may nakikita siyang lalaki, yung tawag niyang daddy. Dahil hindi niya nakikita Pero dati. super baby pa siya. Naalala ko na parang nag-check-in kami sa hotel, nagbakasyon lang kami. Tapos may nakita siyang bata, tsaka lalaki. Tinawag niyang daddy. So nung narinig mong tinawag yung daddy yun, ano naramdaman mo that time? Siyempre may kirot. Siyempre parang hindi buo yung family ng anak ko. So, kayo ni Carlo ay nagkakilala sa... Nagkakilala kami Mama Og sa event sa trabaho ko noon. Mhm. Then napadaan siya. Tapos yun, doon na nag-start. So, that time, cleared naman si Carlo as in, ikaw lang ang focus niya na ligawan. Yes, I know he's single and ang alam ko ako lang yung nililigawan that time. Akin naman kasi Mama Oz, wala namang problema kung i-public ka or hindi. As long as alam ng friends mo, family mo, ng workmates mo, ayun lang naman yung importante sa akin. Kasi hindi naman din ako artista Mama Oz na kailangan i-ano. So, nung sinagot mo na siya, doon na kayo nag-decide to live in one roof? Yes, Mama Oz. Medyo mabilis yung pangyayari. Oo, mabilis. Oo, so that was 2019. 2019. So, nag-live-in kayo. So, kumusta kayo nun? May mga nagiging problema, Mama Oz, pero okay naman kami noon. Masaya kami, in love naman kami. Sa pagkakalam ko, in love naman kami. Pero mas iba pala siya pag nagkaroon na kayo ng anak. Mas kikilalanin niyo pa yung isa't isa. Nung nasa bahay naman kami, sobrang hands-on yung Mama Oz. Talaga? Talagang pinabalitan niya ng diaper si Mithi, pinapaliguan niya, nilalaro niya, tinitimplahan din niya ng gatas. Pero mostly kasi nasa lock-in taping siya. Kasi di ba lock-in taping nun kasi Correct. na ano. Pandemic. So nawawala siya ng mga almost a month. Tapos babalik siya sa amin ng 1 month din. Tapos alis na naman. And during those days, bilang babae, kasi sabi nila malakas daw pag kinutuban ng babae. Ano bang tawag na intuition? Meron ka bang kutob that time na parang may nabago, parang hindi naman to ganito dati? Of course, Mama Oz. And you tell him? Of course. Kasi gusto kong mag-work eh. So kailangan ko i-address yung issue namin. Gusto kong i-work out yung relationship. Kaya pag may problema, ganun si Trina, sinasabi mo, ano sinasagot sa'yo? To be honest, hindi na-resolve yung mga issues. O ano lang, nakalimutan na lang or... Tuloy na lang. Kung gusto ko magbuong pamilya, kailangan ko ituloy lang. Basta makita kami ni Mithi na magkasama kami. I tried naman na magstay ng gano'n. Pero syempre, hindi mo rin masasabi yung emosyon mo. Syempre, pag mararamdaman mo at mararamdaman mo talaga kung may pain. So, I tried naman, pero hindi ko na kaya. So ano kayo nung pag nag-aaway kayo? Walang hipuan, nagsasagutan, nagsisigawan? Parang lahat na ata. Syempre, sa ilang away ko, Mama Ogs. Okay lang yun. Siguro, kahit nung pagkapanganak ko pala kay Mithi, nag-start na. Siyempre, itatanong nila, anong cause? Bakit naghiwalay? Bakit hindi nagtagal ang relasyon? It's a very easy question, Mama Ogs, pero knowing na pwedeng mapanood yung Mithi, I'd rather not to answer the question na lang directly. Yung cause ng breakup. Okay. But I think everybody knows it. Kanina sinabi mo na kahit hindi ako nanay, tinamaan ako to. Yung sinabi mo na ang lalaki, magbigay lang para sa isang buwan. Mabuti na silang apa. Ang In nanay, general naman. oo, in general talaga yun. Pero, di ba, bakit ganun si Trina? Kasi sabi ko nga kanina, Mama Ogs, yung inaambag ko, kailangan ko ng ilang trabaho pa para mabuo yun. Pero kay Carlo, kaya na niyang kitain yun
in a few hours dun sa buong buwan na sustento. Eh parang sa akin, ang ano lang sa pakiramdam na ako yung nag-aalaga, ako yung nandyan, ako yung napupuyat, ako yung nag-handle ng tantrums, nagdidisiplina sa anak ko, yet kailangan ko rin mag-provide. Napikon ka? I feel offended. Kasi I work hard din to provide. So nitong nakaraang holidays, hindi nakapiling ni Carlo si Mithi. Hindi mo siya inalaw? Wala akong sinabi na kahit ano nung holidays, pero he knows kung nasaan kami, Mama Ogs, and he knows na very welcome siya dun sa bahay na kung saan kami na Christmas. You invited him to come over? I didn't invite him, pero yung partner ng sister ko, in-invite siya dun sa bahay. So for me, it's his choice. Kung gusto niya ba talaga makasama yung anak niya, pwede siyang pumunta dun para makasama niya si Mithi. Pero he chose na magstay dun sa bahay nila and spend his Christmas with his new girlfriend or girl and with his family, which is okay lang naman kung yun ang gusto niya. But the problem is, he posted it na hindi ko pinapahiram. And also, addition, Mama Ogs, sinend ko rin sa kanya yung schedule ng school ng anak ko kahit hindi niya hinihingi. So, pwede niyang puntahan yung anak niya sa school anytime. And nakapunta na rin naman siya sa school ng anak ko. Binilin ko rin sa teacher. So, paano mo pinatatakbo ang buhay mo ngayon? Ngayon, kayo na lang ng anak. Nakafocus lang ako sa amin kasi parang hindi ko rin naman kaya magpapasok ng ibang tao pa sa buhay namin. And ayun, nagpo-focus na lang ako sa bago kong business, yung perfumes, yung Ino perfumes, then yung Mithi, yung pag-asikaso sa kanya na katulad kanina, hinatid sundo ko sa school, ganun, tas sa bahay, tas mamamasyal kami. Ngayon, mas masipag ka kumpara nung wala ka pang anak. Actually, mas iba yung drive ko ngayon. Talagang naghahanap ako ng ways na magkaroon ng iba't ibang income. And thankful din naman ako dun na binigyan ako ni Mithi ng ganong drive na magpursige pa lalo. At itong business mo, bago pa lang. Bago pa lang. Bago pa lang. So, kailan to nabuo? Recently lang. Actually, kasi yung perfume na yun, endorser ako ng brand. Sobrang bait din ng may-ari. Tapos, gusto rin niya akong tulungan. Kaya, nag-usap kami na gumawa rin ako ng sarili kong business. Sila yung nag-ano sa akin ng opportunity na magkaroon ng business ng perfumes. Since pabango yung iyong negosyo, kaya meron kang post sa iyong IG na pabango muna tayo para bumango naman ihip ng hangin. Kaliwaan pag-iwan ng pamilya. Ano ibig sabihin? Kasi di ko Mama Ogs, ang daming mga issue ngayon ng infidelity, yung mga pamilya, ang dami ng nag-broken family. Kaya napapost lang din ako ng ganun. Kasi siguro nakaka-connect din kasi ako. Nakaka-connect ka pero wala ka naman pinariringgan. O yun Wala lang naman yung sa pinariringgan. Pero kasi timely relevant kasi siya. meron ka pang post na you will really know your worth to your partner So, if matagal na yan. ano magiging actions niya pag wala ka na sa kanya. Ganun naman talaga Mama Ogs, makikita mo kung mukha bang gusto kayong ibalik, mukha bang nalungkot sa pagkawala niya o hindi after niyong umalis. Eto pa, kung may pinupuntahan na agad na babae, huwag na kayong umasa magbabago pa yung jowa niyo ng sakit sa ulo. Hindi na yan magbabago. Ano lang, in general lang naman, para nagbibigay na lang ng lesson sa mga tao. Dahil galing ka doon. Baka mapanood ni Tito. Ayoko nang puntahan yan. Okay, so we lost someone whom I thought will be the man who will always keep us safe. Someone who will protect us. But little did I know, he will be the one who is very excited to remove us from his life. Matindi to. Kasi, ayun yung totoo, Mama Ogs. And, gaya nga nung sinabi ko dun sa post, para i-remind ko yung sarili ko dun sa pinagdaanan kong yan. Forgive but not forget. So, sa isang araw, hindi pwedeng hindi naiyak. Before, parang ginawa kong hapunan, almusal ng halian yung iyak ko, Mama Ogs, nung una. Oo, nung una na hindi ka pasanay na wala si Kai. Did you beg?